pinakadulo niyan eh. Talagang lahat ng tensyon eh. Yun ang resulta eh. Catharsis. Alright, maraming salamat po, Sir Philip. Samantala, Mark, balikan naman natin itong ating mga resulta pa rin ng mga online surveys. Mula sa Philippine Star website, do you think Chief Justice Renato Corona will be convicted by the Senate? 35,095 respondents po ang sumagot dito sa survey na ito. Sabi nila, 61% yes, mako-convict itong si Chief Justice at 39% ang naniniwalang hindi siya mako-convict o maa-acquit siya. Okay. Yan po, galing sa Philippine Star. Susunod po ang katanungan, would you like to see Chief Justice Corona take the witness stand? Ang witness, itong question na ito ay tinanong din po ng Philippine Star. Nagkaroon ng 2,909 respondents. Ang 83% nagsabing yes at 17% nagsabi ng no. At ang huling survey na isinagawa naman ng ABS-CBN News website, has the prosecution presented a strong case versus Chief Justice Corona? 2,535 po ang naging respondents nitong survey na ito. 49.77% ang nagsabing very strong, 26.69% ang nagsabing strong, 8.09% ang nagsabing very weak, 7.03% ang nagsabing weak, 4.93% ang nagsabing not so strong, at 3.49% ang nagsabing no case at all. Okay. Ating mga kabata, Gio. Puntahan natin si Justin. Meron siyang katanungan. Ang tanong ko po ay sa nangyari pong pagtakip ng tenga ni Atty. Aguirre, kung ang body language po na yun ay bawal, papayagan po ba siya kung verbally sasabihin niya kay Senator Miriam na tama na? Baka sa mga legal expert natin. Din. Alam nyo, napakahirap mag-action laban sa isang judge eh. Kung gusto mong manalo sa judge, kailangan siguro hindi mo dapat i-alienate. Ano? So that's for self-preservation. Ngayon kung galit na galit ka na sa judge, still tuturuan ka ng patience sa tolerance. Kasi judge yan, ang paggalang mo dyan hindi doon sa tao kundi doon sa institution. Ngayon hindi naman natin sinasabing tama rin si Miriam. Mali rin naman yung Miriam kasi ang kanyang obligasyon din, igalang mo rin yung kapwa mo abogado because those lawyers are officers of the court. Parehong nagkamali yan, kaya nga lang dahil yung judge ang merong karapatan na mag-contempt, parang nadidihado si Atty. Aguirre. But in the end, naging win-win din naman ang decision ng Senate Court na binigyan na lang ng admonition, yung warning na lang sa kay Atty. Aguirre. Sir Noni, itong naging usapin na ito ay propriety na rin, ano? Hindi siya legal issue strictly. Naging masaya po ba kayo dun sa naging desisyon ng court na i-admonish lamang at hindi na nga ikulong si Atty. Aguirre? Katulad nga na sinabi ni Dean Valdez, no, win-win in both case, no. So personally, not just hindi lang bilang isang formator, no, at isang educator, but personally, syempre, masaya na tayo doon. Okay. Gio? Okay. Meron naman tayong katanungan sa Facebook para kay Dean ulit. Dean, mabuti daw po ba kung gamitin si Ana Basa bilang rebuttal witness kung gagamitin siya ng defense, gagamitin siya ng prosecution dun sa kaso ng Basa Guidote? Magiging mabuti yan sapagkat kung sasabihin ni Chief Justice na depensa niya yung Basa Guidote, that will open the presentation ng mga Guidote Basa. Nung una, hindi nila pwedeng i-present as witness sapagkat hindi nakalagay sa charges yun eh. Wala sa charges yun. Pero kung yun ang maging depensa niya, merong karapatan na magbigay ng rebuttal evidence yung prosecution. Itong sa usapin pa rin ng Basa Guidote, gusto ko itanong kay Attorney Jen, ano, sinabi doon umutang si Chief Justice ng 11 million galing doon sa Basa Guidote. Kung gustong i-prove yun ni Chief Justice, anong klaseng dokumento ang dapat niyang ipakita para ma-prove nga na lihitimo yung kanyang kinuhang advance or utang? Una, dapat nating makita kung meron bang board resolution approving yung loan na yan. Dahil tandaan natin, ang lahat ng korporasyon ay gumagalaw at nabubuhay sa pamamagitan ng mga board of directors or board of trustees nito. So, unang-una, yung approval ng board of directors. Pangalawa, siguro, kung wala man yung mismong board resolution nito, tignan sa books of account ng
Basa Guidote Enterprises. Kaso, Attorney JJ, hindi daw po nagre-report itong Basa Guidote Enterprises ayon na rin po sa SEC records. At I think, although hindi pa po patay yung korporasyon, ay medyo inactive na po ito. So, paano po ito ipoprove ng depensa? Kahit na sabihin natin hindi nagko-comply sa mga requirements ng SEC ang isang korporasyon, ang bawat isang korporasyon ay may tinatago yung mga books of account. Dahil kung hindi, para lang para lang sila naglalaro. Kailangan lahat ng perang pumapasok, lumalabas, nakalista yan. Hindi man nila bigyan ng kopya ang SEC, definitely meron yan ng isang korporasyon. Okay, yun ang expert opinion ni Attorney Jen, pero siyempre nag-aantabay pa rin po tayo sa depensa ni Chief Justice Corona. Magpo-pause muna tayo para sa isang break. We'll be right back. Ang balita dapat patas, walang palamuti. Katotohanan ang tanging batayan. Ito ang Telediaryo, ang pinakauna at komprehensibong balitaan tuwing alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Lahat ng mahalagang issue, mga usaping sensitibo at kontrobersal, tututukan at bibigyang linaw ni Freddy Abando. Samahan siyang kapanayamin ang mga kilalang personalidad sa likod ng politika at linawin ang mga tanong ng bayan. Lahat ihahayag. Lahat bibigyang linaw. No holds barred. People, politics, power. Mga modus ng kawatan. Mga kasong tinututukan. Paglilingkod sa oras ng kagipitan. Pasukin natin ang mundo ng ating magigiting na tagapagpatubad ng batas. Pulis ako, pulis niyo po. Ito po ang paglilitis katarungan para sa bayan. Nagpapasalamat tayo, Cathy, sa ating mga panauhin na talaga nagbigay naman ng napakagandang opinyon hinggil dito sa Article 3 na pinag-usapan natin sa araw na ito. Hinga natin sila ng kanilang final words. Unahin po natin si Mr. Philip Lustre, isang kolumnista. Sir, your final thoughts. Bilang isang mamahayagang masasabi ko lamang, balikan natin yung sinabi ko kanina. No? Ang marcha ng kasaysayan ay tungo sa pagkakaroon, panunumbalik ng public accountability, responsibility at transparency. Kailangan maibalik yan. Mandando ng ating Pangulo na gawin niya ito. Ito ang utos sa kanya ng taong bayan ng nakarang halalan. At sa dulot huli, ang kalalabasan niyan ay yung tinatawag na national catharsis. Pero pagagangin ko, ang salita dyan ay social cleansing. Kailangan mapalinis ang ating lipunan. Hingi naman natin ang kanyang mensahe sa ating manonood, ang ating Spiritual Formation Director at Educator, Mr. Noni de la Fuente. Ang punot dulo niyan, unang-una sa ating mga kabataan, huwag kayong matatakot na makinig, mantabay sa mga pangyayari. Pulutin ng mga magagandang mga leksyon na pwedeng nating makuha. Pero ang punot dulo niya, kung matino tayong tao, may alam natin, meron tayong kakayahan na malaman kung ano yung tama at ano yung mali. At yung kakayahan na yan, nagmumula sa ating isang relasyon, no, sa isang mas mahiwaga at mas malaki pa sa atin,
na siyang nagtuturo sa atin, nagbubulong sa atin kung ano diyan talaga sa lahat ng mga sinasabi, sa lahat ng mga nangyayari, ano ba yung tama, ano ba yung mali. Yun sana parating yung hindi malilimutan. I'm sure yan din po ang ating pinagdadasal na talagang gabayan yung ating especially the Senator Judges, sir. Maraming salamat. Hingan naman natin ngayon ang ating media, crisis communications consultant. Ma'am Carol, your final thoughts. Magulo kasi ang ating lipunan ngayon, hindi natin alam minsan kung ano yung totoo, ano yung hindi totoo. Dahil sa maraming nagtatrabaho dyan sa ilalim na gusto lang talagang ilabas yung hindi totoo. So, importante yung media ngayon. Suriin natin anong media ang ating binabasa, anong media ang ating pinanonood. At kahit na pinapanood natin, kasi minsan pinapanood natin, vulnerable din ang media, ma-feedan na mga informasyon na mga hindi totoo, no? Nako-correct din yan. Pero, suma total, makikita nyo, pag palagi kayong diligent, makikita nyo sino nagsasabing totoo, sino ang credible. Let your heart listen. Let your mind evaluate, but let your heart listen more. Hinga naman natin ng mensahe ang ating legal expert at professor ng law sa Arellano University, Miss JJ, Attorney JJ Jimeno, Atienza. Wala. To make it lighter lang, no, ngayong gabi pakiusap ko sa ating mga estudyante, subukan yung magkamay, mag-practice tayong maghimay ng isda na matinik. Para sa ganon, pagdating ng next week, alam nating himayin kung ano yung dapat nating paniwalaan, ano yung hindi. Napakaganda naman yung kanyang kwan. It has to be symbolic, yung ating gagawin. At sa hanay naman ng transportasyon, mga operators, drivers, at marami pang involved dyan sa industriyang yan. Sir Orlando Marquez. Maraming salamat, attorney, at saka lahat nandito lang estudyante po natin. Unang-una, nagpapasalamat kami sa mga estudyante dahil isa kayo sa bumubuhay sa amin sa hanay ng transportasyon na ang lagi lang nating sinasabi ay kailangan ang sambayan ng Pilipino ay magtulungan tayo para makapag-move on tayo. Pero ang aming slogan sa hanay ng transportasyon gusto kong iparating sa ating mamamayan sambayan ng Pilipino na ang sigaw mula sa hanay ng transportasyon, edukasyon ang solusyon, hindi korupsyon. At yung kaibigan natin sa kalsada, kaibigan, igalang natin ang batas, huwag nating gawing gatas. Salamat po. And last but not the least, Dean Amado Valdez. Ngayon hong tapos na ang prosecution at depensa na ho ang magsasalita, alalahanin ho natin yung sinabi ng mga prosecutors noon. Ang sabi nila, patutunayan namin na hindi naging tapat sa bayan si Chief Justice. Hindi naging tapat lang sa bayan sapagkat marami siyang property, marami siyang mga deposits na grossly disproportionate do sa kanyang income. At mayambing ho natin dito sa obligasyon o trabaho ng prosecution na parang nagdadala ho siya ng isang timba ng tubig at dadalhin niya yung isang timba ng tubig doon sa mga judge. Ang ginawa naman ho ng mga defense, nilagyan niya ng mga butas yung timba ng tubig at kung wala ng tubig yun, sasabihin ng defense, your arguments did not hold water. Kaya ang masasabi natin, yun hubang timba ng tubig ng ebidensya, tumapon ho ba doon sa ginawang technicalities na ginawa ng depensa? Kung ginawa ho kung maliwanag ho sa atin na naipatunayan ng prosecution na hindi tapat sa bayan si Chief Justice, meron ho ngayong karapatan naman si Chief Justice na patunayan niya sa pamagitan ng kanyang ebidensya na naging tapat siya sa bayan. Kaya abangan ho natin yung depensa ni Chief Justice. At dito po nagtatapos ang 2 oras ng opinyon at paghimay ng mga bagay-bagay surrounding Article 3 of the impeachment complaint against the Chief Justice Renato Corona. Subaybayan niyo po kami muli. Bukas, ako po si Marcus Rodes. At bukas po tatalakayin namin Article 7 ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Gio Tingson. Abangan niyo po ang aming replay mamayang 9:15 ng gabi pagkatapos ng Lotto Grand Draw. Sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency at 15 local cable at news networks nationwide. At syempre mapapanood niyo po kami sa ptv.ph ng live stream nitong forum.
Nagkasundo po si Presiding Officer Enrile ang prosecution at defense na gawing 2 p.m. to 7 p.m. na ang paglilitis simula next week. Pero pag-uusapan pa ng mga center judges kung papayag sila na extend ito hanggang March 29 sa halip na March 23. Mula din sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. At ito pa rin po ang special coverage ng kauna-unahang paglilitis ng Chief Justice ng Korte Suprema. Ito po ang Ang paglilitis, katarungan para sa bayan.